Panalipdi ako gikan sa mga taong bangis, kanunay lamang silang naglaraw daotan, kanunay lamang silang nakig-away. So ang Diyos magapanalang isang pulong in the book of Psalm 140. Let's start in one. We started in verse 1. So may tungod kini sa pagampo, sa igawas or to be delivered from evil men. Kaya naamag yung mga taong mga dautan o gituluan man ta sa Ginoo nga magampo ta atong idangop sa mga pagampo ang tanang mga problema, tanang mga struggles nato diri sa kalibutan. So this is a Psalm of David o iyang prayer sa Psalm 140 verse 1 nga i-rescue, luwason siya sa mga dautan na tao. O Lord, rescue me from evil one, protect me from those who are violent. So, ang yawa, mugamit kitsa instrumento para good maghatag o problema, hatag hasol, hatag stress, kining pressure sa tao. But, tuluan na tas Ginoo nga, in all things that we will be doing is ato jung tawagon ang Ginoo for help. So mo na ang prayer ni David nga i-rescue siya sa evil people. And evil people are used by the evil spirit. Ang dautan nga mga tao nagamit pud sa evil spirit. Nagamit pud sa evil spirit. And then protect me from those who are violent. Panalipdi ako gikan sa mga taong bangis. So naagi taong mga bangis nga delikado, isog kag naong, isog kag sinultian, murag lain kay glinihukan. And David encountered this kind of people na sinati ni nahibalag ni David ang mga klase nga tao because samtang naapatan yung kalibutan na di na to na limod nga naagi na sila sa palibot. Pero unsa may gihatag ni Lord na kasiguruan nga dili ta angay mahadlok. Kung manawag ta sa Ginoo, nay kasiguruan na tubagon ta. Kung manawag ta mga itag protection, sure nga madapat nato ang protection sa Ginoo. Because He is the God of protection and then He's the best protector. O that is why part sa atong prayer is i-protect ta sa evil people and evil spirits. So duha ra man gina ang attack sa ato evil people and evil spirits. Evil people and evil spirit. Now, gisaysay din ni unsay mga schemes, unsay mga binuhatan sa dautan nga tao o mga bangis nga tao. Verse 2. Kanunay lamang silang naglaraw daotan. Kanunay lamang sila nakig-away. So, ingon si David sa Psalm 140, ngakin ang mga taong daotan nga nakig-away, nagsuko kang David is kanunay lang jud kuno sila naglaraw daotan. Siyempre, ang mga daotan, tao, gigamit po sa daotan ng espiritu, wala gid say maay mga plano. Idayag naman dyan na sa John chapter 10, to steal, to kill, and to destroy. O dyan na ilang purpose. So, gideploy sila sa kaaway, ang yawa, nagdeploy yung mga demon spirit para mo tuman sa iyang katuyuan to steal, to kill, and to destroy people's lives. So, that is why nga kining mintras na ata ni kalibutan na is naamang ginasil sa palibot. Grasya ranis Ginoo ato mo gani nga we are encouraged by the Lord to pray at all times. So unsa man ato i-pray? I-pray na to, iampo na to nga panaliptan ta sa Ginoo batok sa daotang mga espiritu, daotang mga tao. Kay ang ila kuno mga laraw is permi lang kuno daotan and stir up trouble all day long. Maghimo lang sila kasamok sa matag adlaw or sa tibuok nga adlaw. Okay, now mo nang pagsaysi ni David sa mga kontra nga iyang na hibalag or na encounter. So whether we like it or not,
they are around us. Nara na sa palibot nato. Sometimes murag dili na to ma-encounter, pero sometimes mao na to ma-encounter. Wala pa tas kalibutan, posible jud na nga ma-encounter na to. Now verse 3 sa Psalm 140 verse 3, sama sa malalang bitin ang ilang dila, ug sama sa hilo sa kubra ang ilang mga pulong. So mga kontra ni David, dili basta-basta bailinti mga to, mga bangis mga tao, mga dautan nga tao, ug ang ila kunong mga dila sama kuno kalala sa bitin. So sabi pa sa buta na, sakit kasi manulti, hait kasi sila manulti, murabag atos mo ingkit na, mo kiit na sa imuha. So yung mga panahon ingana, pero this kind of situation nga na-encounter ni David is a situation that brings us to be closer to God through prayer. Parugdog ko sa testimony ka na sa atong birthday celebrant. Lahi ang inampuan sa masakiton nga gusto maayo. Ang masakiton nga gusto, lahi inampuan ang masakiton nga gusto mag-ayo, intense prayer, fervent prayer, nagmainiton na pray, grabe, dili basta-basta nga prayer. Ug mo na ang gusto gamingawon si Lord sa atong prayer nga kana bitaw gyud nga grabe gid ang atong sa Tagalog pa nagsusumamo tayo kay Lord. Grabe paghangyo nato ni Lord nga kanang maluig gid siya na gid siya buhaton. Ug kung ato mo gud ang buhaton nga klase nga prayer, malipay kay si Lord kay ngano man we can see miracles, we can experience deep experience with God, that truly what He says in His Word we experience it. Kay lami kung tsada maminaw sa testimony sa uban, ang gusto ni Lord ang gusto ni Lord nga iyang gusto nga atong mugawas to ba is kining ako na nang nasinati, di kay masinati unta to na ako no. So matilawan nato ang giuban sa uban, dili kay madunggan lang nato. Di ba? Ma-experience kinato and we can experience that if we are willing to go deeper to connect to the Lord, to connect with the Lord. So matod ba di nga ilang mga dila grabe gid kalala kuno sa masabitin ug matod pa kining sama sa hilo sa kubrang ilang mga pulong. Grabe gid sakit kay kaysanan. Sometimes there's an accusation. Grabe nga accusation. Imagine atong itat sa atong Domingo nga ang mga disciples nga walay ka malay-malay giakusahan nga ikawat nilang lawas ni Jesus. Wa gid taon sa kamalay-malay mo na istorya nagdagkan na grabe ng kalat nga istorya nga gikawat nila ang lawas ni Jesus. Ang istorya ni grabe na murag ni anod na. Ni sila wala jud kamalay-malay. Mo na din ang istorya ha. Sometimes ingana ka clever ang yawa, ingana ka siya kamaro. Nga grabe na. What? Ingan sa pulong sino, we have to stand firm in the truth. Bahalag spread nila ang negative, ang sayop. Basta dili gid ta magpaapekto, we will stand firm in the truth. Okay. So verse 4. Unsa iyang pagampo? Panalipdi ako og Ginoo gikan sa kamot sa mga taong dautan. Luwas sa ako gikan sa mga taong bangis na naglaraw sa akong kapildihan. So ang yawa gasamok-samok maghihatag siya isyu nga negatibo or dili maay nga isyu ibato sa tuwa. Kay gusto niya nga kita pildi. Gusto niya nga kita himo nga biktima. O dili ta magbalang puson og wala ka itik, wala ta ika-testify. O walaglag ta. So gusto niya nga atong kalag-malaglag, atong lawas maalaot. Atong kalag-malaglag, kung atong lawas madaot. Nga naman, ang lawas may anyang gamiton, dayon, para malaglag ang kalag. Hunin to nga, masunod-sunod naman din lawas. Masunod-sunod naman din lawas.
kung ang kalag is na-deceive na. Butang, ang prayer ni David, nga, O Lord, keep me out of the hands of the wicked. Panalip di ako gikan sa kamot sa mga taong dautan. Nga naman, luwas ako gikan sa mga taong bangis nga naglaraw sa akong kapildihan or kalaglagan. Ang gusto sa yawa nga maluya ta, mapildi ta, malaglag jud ta, defeat jud ta. Pero kung maningkamo ta, makik-away ta, dili kay magpauto-uto na lang ta, magpadaog-daog na lang ta sa yawa, di jud ta niya madaog. So it's a matter of fighting against the enemy and using the strength, using the words kuan sila gitudlo sa ato ato tong barugan. Di kay murag magpaanod na lang ta. So kabulutan nga we can win the enemy through prayer. Unya ngano mang good nga ato manggid ang prayer ato mang kibhangan. Kabulutan nga there is power in prayer. Maka-gain tag strength sa prayer. Pero nga naman, kay usay lagi ang Satanas bagoy magampo na ginigana. Ako gining paduka-dukaon, ako gining ipakuan-kuan, divert gina ko yung una-una para kay dili siya maka-go deeper into the level nga gusto sa Ginoo sa iya nga kinabuhi. Kay kung go deeper na ta sa ato nga spirituality nga level. The deeper we go in soaking with God is the higher is our signal with the Lord. Munang grabe na ang revelation singala ka, grabe na. Walay dryness. Diba? Kung uga ang yuta, promo, kalot kag lalong dili na uga. Basa na siya. Muna ang mga gamot sa mga dagko nga kahoy, ang mga kahoy dili basta-basta malaya ang ilang dahon, kang ilang gamot anak nitiglom nas ilalom, nitiglom sa ilalom napay water na absorb. So inga na, as we go deeper into the level nga din, deeper nga levels atong pagpangalagad through prayer, grabe gyud nga intense prayer. Grabe ang revelations ni Lord. Mabito na nga, dili man nagmatter kung dugay ta nangalagad o bago nangalagad. Kung kinsa tong grabe ang pag-spend niya time with the Lord, greater is the anointing. Greater is the power and authority. Unang kaaway gusto dili kabalo man gid ang yawa nga kung mag-intense sa prayer, may motang powerful, empowered ta. Muna mangita gid siya pamaagi nga dili ma-build atong prayer. More lagi na we need to cast out the evil forces para they could not able to succeed to put us down. Okay, we are aiming for buan kita, maka-upgrade kita, maka-elevate kita. Oo, okay. Aron nga kana dili natin sa to, the plan of God is to make our enemies under our feet, under our footstool. Yung gusto sa sayaw ako dili is kumusugot. So it's a battle. It's really a battle. And then prayer is one way nga we can really win against the enemy. So mo to nga nagsigi kampo si David, sige siya kampo. And then in verse 5, gitagan-an ako glitag sa mga taong mapahitason. Nagladlad sila glitag alang kanako ug diha sa dalan nagbutang sila mga laang aron pagsikop kanako. So iyang na isa-isa unsay gipangbuhat sa kaaway, unsay mga scheme sa kaaway, mga gipangbuhat sa kaaway para sa iyang kapilihan. Na mga litag. Kasi litagan tag istorya. Litagan tag istorya. Buhat-buhatan tag istorya or nalay istorya dakpon lang ta kung sagutan ana. So yung mga ingana nga motivation na lang ilang pagpangutana, motivation na lang nga na makuan. And then itrap na din ka muna. And that's what the Pharisees did. Naasay pa nga pangutana ni Jesus. Kaya gusto lang nila nga bitikon si Jesus. So, ingon si David sa prayer nga, panalip di ako nini mga tao nga nagbutaglit ag kanako aron ako ilang masikop or madako.
Verse 6, miingon ako sa Ginoo, ikaw ang akong Dios, dungga in tawon o Ginoo ang akong tuaw sa pakitapang. So, sa verse 6, nakita na itong iyang pag-humble down sa iyang pag-pray. Pakiluoy gid siya. Pakiluoy gid. So, wala na, kung humble down, nungkod ta sa prayer, we don't care that time. We don't care unsay nas palibot. What we care is we connect. We can connect to the Lord. Maka-connect kita sa Ginoo. Humble down tao. Mula kita to, we have to put ourselves into the presence of the Lord. No, we really talk with the Lord. Nagka-istorya dito sa Ginoo. Istorya kita sa Ginoo. Di kay tungkol moment ang prayer request, moment na. We should not be focused sa kung ano itong prayer request or prayer items. Atong focus is makuha na itong signal ni Lord. Kuha na itong signal ni Lord. Once na kuha na itong signal ni Lord, wala pa lang na ito, nagipangayo, pero kabalo na siya. Pag kuha na itong signal, adapt na ito, na-adapt na. Pag kuha na itong signal ni Lord, adapted na ang atong mga request, bisan pagkuha na itong gikuan. His presence is powerful. That is why, imagine na, halos sa Salmo, si David, grabe ang iyang mga kuan, iyang mga pulong sa, dagan siyang challenges. Pero ingon ni Lord sa iya, He's the apple of God's eyes. Nga naman, kada tagaan si David og test, ay grabe gid siya. Idangop sa mga pag-ampo, mga pag-drive. Pero sa ato pa, pag-ingani ba, kung tagaan siya written test, iyaging makuan. Tanan nga test ay written sa pagdin na, iyaging solusyon na ma-answer ganyan. Why? Through prayer and his courage, commitment to serve the Lord. Huwag sa kuan pa sa long test niya sa board exam nga test. Doon rin ang iyang mistake. Sa board exam niya, kang Lord, doon rin ang mistake. Kung sabi niyang mistake, katurang pagsinsus nis katawon si Ginoo kang pag-commit og sala kang batsiba. The rest of the test of God, pasarigid siya. Pasarigid siya. So, kana nga kuan, kana nga level sa test, tap gyapon ka, tapuan gyapon ka. Kay mo sayop, doon man. Kinaaman na siya category naman ni bracket asa ka nabilong pila ka percentage ang imong passing rate ana nga test. So muna nga nadawat lagi niya ang iyang label gas Ginoo nga the apple of God's eye, pero grabe pud ka challenging ang iyang kinabuhi. Kay great achievements requires great testing. Ang dako nga kadaugan base na sa dako po na testing. So yan na. That is why usay makalimot manggutan na nga doon nga naman ni oy grabe man jud kay ni nga testing. Pero ingon si Lord, dili ta na taga pagsulay nga di nato kaya. Kay bro ba gusto lang ginatog sayon ang kinabuhi. Ingon si Lord, unsa ano ko pag unsay prove nga ni-improve na ka ni nag-upgrade ka sa imong faith, imong courage, imong commitment karong tuiga. Diba sa Facebook, kung naaka i-post, dapat mo more than pa ang imong kuan pagka next. Kaya gusto mag-upgrade. So, sa to, kung naanak ka sa very good, don't stop to that level. Aim for excellent. Aim for more than very good. So gusto ni Lord ingana. Now, ito dungga in town, o Ginoo ang akong tuaw sa pakitabang. Verse 7. O Ginoo akong Ginoo lig-un, nga tigpanalipod. Gipanalipdan mo ba mo ako sa panggubatan. Matod pa sa verse 7. O sovereign Lord, the strong one who rescued me, you protected me on the day of
battle. So iya dumduman nga Lord, imo gani ko gipanalipdan atong sa una. So ikaw gyapon makapanlipod nako. So naay kinanglan nga mamalandong ta sa gihimo sa Ginoo ug mangayo tagtabang kanunay sa atong mga sitwasyon. Remembering the past, compare it to the present. How God helped us before and how God also can help us in the present. So mo na to nga dumdumon ginato, naagit tay dumdumon gihimo sa Ginoo para the more ta nga courageous na mag atubang sa iya. Manang why people are getting to backslide, nga nung backslide sila. Ilan ang wala na lagi dumdum ang mga good things nga and good moments nga ilang na gihatag na sa ila. They always remember the negative things that happened to them that bring them down to backslide. Og sakit pa na namugnaw na imong lawas. Magtiil ba ka imong kamot ba ha? Wala ka nag-take action to do the hot compress. So do an action that will help your temperature becomes normal. And by prayer, by asking God, with humility all things are possible. In verse 8, Lord, do not let evil people have their way. Do not let their evil schemes succeed or they will become proud. So, ang pag-ampo ni David nga, dili kuno, tugutan sa Ginoo ang daotang mga tao magmalampuson, kay aron dili sila magpasigarbo sa ilang kadaugan. So, muna nga, in everything that we do, we need to pray. Ito, pray without ceasing. Hunaan na po ibutangan ni Lord nga prayer items, iampo na po nato. Bisag wala sa atong prayer items, pero kung Holy Spirit mag-reveal nga iampo na because it is needed, then that's the thing that you apply the pray without ceasing in that way. There are many ways that we can pray without ceasing. Oh, it's a situation. It's a situation. So na yung mga panahon nga naana gigather ng mga prayer items o ana. Pero do not rely on the prayer items. We should be listening to the Spirit's voice what to pray. Because there is an urgent prayer sometimes nga i-insert ni Lord sa atong spirit to be prayed. Naiingan na. Wala gina, it takes kanang meditation. It takes humility. It takes time nga diin imong please si Lord. As we please the Lord, then He has lots of revelations and instructions to give. Nakan siya mga instructions and revelations. Okay, in verse 9, ayaw itugot nga mo daog ang akong mga kaaway, musumbalik unta kanila ang ilang mga kulga kanako. So grabe kid isa-isa gid niya Lord, ayaw taon tumuti nga magbadaogon sila batok nako. Inoon mubalik sa ila ang ilang mga kulga. Mubalik. So muna ang atong prayer nga, Lord, all the wicked people will not succeed. Ug ang ilang gipangsulti nga di mao, ubalik ra sa ila. Ubalik ra sa ila. What for example, kang Haman during the time kang Esther o kang Mordecai. Naghimo si Haman og bitayanan sa silutanan nga bitayanan. Kay para gid kang Mordecai to. Kaya naglagot man siya ni Mordecai. Na si Mordecai kay wala may sala. Si Mordecai mainampuon, si Mordecai duol sa Ginoo. Pero ang yawa nasuko kay Mordecai turo ni Haman garbos. O sa pagdagan sa istorya. Grabe mo to ka-challenging. Nag-ampo ra gid sila, gawas nga nag-ampo. Nagpuasa gid sila. Para gud nga
kuan gid ang ilang challenge magmalampuson gid sila sa challenge nga gihatag sa Ginoo sa ilaha. So isa nitabo nagmalampuson man tuod gyud kay there is power in prayer and fasting. So isa nitabo na diskubre ra gyud sa hari nga diin ang sayop di ay si Mordecai. So si Mordecai nga naghimo og silutanan nga bitayanan para dito silutan si Mordecai. Ang nahitabo si Mordecai hinungdan nga diin si Haman pasilutan. Kay nabisto. Nga dili di ay tinuod tong gimo ni Haman nga istorya. Gipalusot nga istorya. So true ni Mordecai si Haman mo ay naunay og kabitay sa iyang bitayanan sa mga kuan kining tao nga iyang gikalagutan. So inga na nga muna prayer ni David, musumbalik unta kanila ang ilang mga hulga kanako. Musumbalik. So gusto ni Lord nga masayra nato nga pwede tang mag-pray nga na nga ang tanang nga mga gipangsulti. Musumbalik. Mabawaan ragit ang realidad. Sumatagakan unta sila nagbaga nga mga uling ug mahulog sila sa gahong ug dili na makagula. Grabe gid po ni no. Verse 10. Ima na matagakan unta sila nagbaga nga mga uling. Grabe na ni nga pray sa ato pasuko nagigis David. Matagakan unta sila nagbaga nga uling. Tigi kay isa kasakong uling. Nagbaga nga uling dapat masunog sila. Ug mahulog sila sa gahong ug dili na maka gula. Grabe na ni nga pray. Grabe na ni espiritu. So wala gina nga niya kung atong sa dili na ato na din pailag kaso. Ang sekreto diya sa to, ang sekreto is dito ra ka sa Ginoo musubong sa imong kaso. Hello? Because in the law of God, dili matuis. Sa kortes Ginoo, sa opisines Ginoo, walay iyang walay iyang dapig-dapigan. Ang kamatuoran mo o iyang dapigan. So to grabe, matagakan unta sila nagbaga nga muling akit. Napay nga kini nga bersikulo, sakit-sakit ini nga prayer. Kana din sa mga uban nga murag grabe kay ka kuan kaayo, lenient kayo. Grabe sa imong ampoy. Super sa kakadjis, grabe sa kamura makagway ugma. For David, David is the name ni David is beloved. Pero nga yung prayer ka, grabe nagig ka sakit, grabe nagig ka kuya ang experience niya. So gusto niya mabalik sa iyang kontra ang ilang gipang batong nga istorya. Kung batod pa, matagakan sila baga nga sigang. So na yung mga time na to nga, atong prayer is murag, wala na puso, wala na gugma. Di ba? Wala na gugma. Pero sa uban, napay gugma. Pero mula nagdepende sa sitwasyon. So, kini nga prayer, atong masayran nga, bisan tuod o galagat tas Ginoo. Na yung mga panahon atong prayer is affectionate kay tas atong prayer. Napoy panahon nga murag isugid kita sa atong prayer nga gid Lord anak gyud. So kabalo si Lord. Og wala rin nga oy ay pagingan na David oy. Kay gugma gid ipahari. So it's a case basis. Matagakan unta sila nagbaga nga mga uling o mahulog sila sa gahong o dili na makagula. Grabe ni. Sa ato pa, og sagol, labo pa rin, gitunglo yan po ni mo. Kaya kung gitunglo, it means malaot man sila. Dili unta o lampos kadtong nagbutang-butang sa uban. May agom unta sa kadautan o unya malaglag dayon ang taong bangus. Bangis naman sa naman. Bangis. So, ano ni. So, kining, muna yung prayer. Nga,
may agom sa kadautan ug malaglag dayon ang taong bangis. So naay mga prayer bisan tuod o si David nindot ang record sa Ginoo pero tungod sa kasakit sa iyang kasinatian nga murag ang iyang mga kontra di na angay pakita ag gugma grasya kay murag gihapon murag siya madisgrasya. So nagpray na lang sa ikadisgrasya nila. So na mga panabisag ako isa na mga many times nga na ako'y prayer nga murag suko jud ka. Suko jud ka. Para tong nanghak sa kapasmat nga grabe na libo-libo na ang kuan. So nagkabulod jud atoy ko nga naibuhat. Lagi may tabo sa iya ha. Nga naman, di gid maayo. Verse 12, nasayon ako nga ikaw, o Ginoo, mulaban sa baruganan sa mga dinaog-daog ug sa katungod sa mga timawa. So, istorya gid sa Ginoo. Nga din, kabalo siya nga ang Ginoo mulaban sa baruganan sa mga dinaog-daog. Murag daog-daog magid siya. Pero kung tanaw bitaw sa istorya, katanaw ra gid ang Ginoo. Kasi pabagatan ra gid siya. Okay? Actor, si David actor siya kontrabida nitong mga kuan. So ang director, ang script writer nagtanaw ra gid na. Basta kay ang atong ibutang sa to kasi una nga ang Ginoo nga uban jud nato. Once kang Ginoo nag-uban nato, mag-uban nato, sure gyud nga di ta niya pasagdan. Muna nga sayop jud na nga kanang katong kanta nga basta't kasama kita, wala nang pagamba. Huwag imo nang gamiton sa isig katao. Ug gamiton nato sa Ginoo, dako jud ka ito kamo ang Ginoo aton. Pero tao dili na makatag og assurance because limited ra jud ang kuan sa tao iyang ma-protect. Ito, nasayad ako nga ikaw Ginoo mulaban sa baruganan sa mga dinaog-daog ug sa katungod sa mga timawa. Grabe. And then verse 13. Daygon gayud ikaw sa mga matarong ug magpuyo sila diha sa imong presensya. So, dagon ikaw sa mga matarong. Surely righteous people are praising your name. Kinsa daw kuno ang modaig sa Ginoo, mga righteous people. Speaking of pagdaig, ugma na gid sa gabi ang youth night sa Kauswagan. Pero sa ingan pilihan, ang mga matarong ra nga tao ganahan daig sa Dios. So isa na one way of measuring what kind of people we are, what kind of man we are or woman we are. Kung ganang tagday, itong gadagit sa Ginoo dili kay pakita ang tao. Dili kay pakita ang tao. That's one way of determining if we are righteous, godly, or upright people. Surely righteous people are praising your name. And other version, surely the righteous shall give thanks to your name. So mga taong matarong ang ngalan gid sa Ginoo ang giday, gipasalamatan, gitawag, himaya, paymutan. Because the name above all names ang ngalan sa Ginoo. So when our praises are not addressed to the Creator, to the Lord, to the Savior, to the Elohim, hallelujah, the protector, the provider, the blesser, God is not pleased. And then the godly will live in your presence. Ug ang mga matarong makapuyo sa imong presensya. Ang matarong maglahan ganahan jud ganahan magpauraray sa presensya sa Ginoo, magpauraray bala ang luha ug ang sipon nag-abot. Pero ang mga unrighteous, ang mga daotan, gastruggle sila, dili sila kasabot. Muna nga naa sila
mga linihukan nga dili ka murag muana sila ga struggle sila because it is not them but it's the spirit of the enemy that is struggling inside them. Wala mo ingon siya ka, adi ko ka nagsimba dito kay mo na nga nung gari ako because there is something inside that man or woman. Yan. Bakit ano niyo yung mga deliverance session? Diba? Once mag-move ang Holy Spirit, kariak sila, kay dili sa kay sila kakasunog. Bro sila kakasunog, bro sila ka, di sila kasabot. That is why very clear here that only the godly will live in your presence or the upright shall dwell in your presence. Ang matarong ragyud makapuyo, makasurvive, mag-enjoy din sa presensya sa Ginoo. So kung mag-struggle ta during the time that the Spirit of the Lord is moving, it means there is something wrong in us. There is something wrong in us. Ana. And then, kanang hatod pa sa pulong sa Ginoo nga ang mga matarong magdaig magpasalamat sa Ginoo ug ang mga the godly will live in your presence or dwell in your presence, will stay in your presence, not will walk away from your presence. So, ito, muna tayo mailhan. Kana bitong makadungog ka sa istorya sa tao nga gusto ko magpaduol. Gusto ko magpaduol sa Ginoo. Gusto ko nga gidlaw ni mga presensya ni Lord. Isag na ka sa level nga arong nagihadlawon pag ini mong level nga higher. Kaya mo bag ingani mo lagi katong sa Isaiah Ezekiel chapter 47 katong 47 nga ang tubig nga nigawas gikan sa templo sa Ginoo. Nakita ni Ezekiel. Primero gikan sa kiti-kiti pang tubig na flow. Hangtod ni paingon sa tuhod. Hangtod ni ipon sa hangtod nga isalom na gid. Di na pwede. Masalom na gid siya. So nga the level of the presence of the Lord is getting higher and higher. So gusto ni Lord nga abi na to okay na to na ata dito kiti-kiti pa da ito. Naapay sa tuhod, naapay hawak, de pataas na pataas. So gusto ni Lord nga maabot na to na. Gusto na to maabot na. Maabot na to na kung naatay desire o naatay action to go there. Anytime o anywhere makuan na to na kung naatay ko dili lang imposible nga sa kadaghanan bisag ikaw ra isa many testimonies nga nasa sa balay nagsuking nga Lord I want to feel you, I want to be touced by you. So ingan may mga panahon nga na dili lang pwede nga sa kuan o dili na pwede nga sa group during the time when I challenge, but bisan sa atong personal that can be very possible. Testimony nga siya isa sa balay nagsik sa presence of Lord. Grabe ka bugoy sa Lord kung tinuod ka kung tinuod ka Lord na kay buhaton so kinabuhi ito disidlak ang hayag sidlak ang kay naday tingog na dunggan then naglamit na siya sa Ginoo naglamit na siya sa Ginoo muna siya abi na to okay na pero napay deeper ana. Kanya ganahan si Lord maminaw og makita nato nga ingana atong gi-desire. Naminaw siya dayon nagtan-aw siya. Malipay siya tan-aw nato maminaw to nga ingana ang atong desire. Ingana ang mugawas atong baba. Ingana atong tinguha di kay gapalayo tos Ginoo. Na si David ingana siya. Kay nakailan na siya sa Ginoo. Kung makailan na ta sa atong Ginoo, magpaduol tas Ginoo. Pero wala pa kita nakailan sa Ginoo. Murag mo usay magpalay pitos Ginoo sibat pitos Ginoo. Pero as we know God deeply, mo pikit jud kas iya ha. Kaya kung mapikit ta sa iya ha, malig-on ta. Kadumdum ko sa kung wali sa una. Nga kana bitong bato sa
bato sa dagat. Ako nga bato. Di ba na igagmay nga bato ang mapikit? Kadugayan ana, mo pikit na gina siya kayo. O pikit na gina siya agamay nga bato ni pikit ayo. Di na basta-basta tangtang bira. So nga na, the more ta mo dutdut si Ginoo, the more ta mura tagagmayng bato nga molig-on di na ta basta maditat si Ginoo. Amen. So nga through prayer ga pa kapadot ga muratag ni pikit si Ginoo. Ni pikit si Ginoo. Kadugay itong mga batong gagmay, gahi na dili na basta-basta. Bira. Kinang naduko na nimo anak to maditas sa dakong bato. So nga na, the more we praise unto the Lord, the more we pray unto the Lord, the more we read His word or hear His word, we are getting closer to the Lord. Nagpaduol ta sa Ginoo. And as we are getting closer to the Lord, the more we get stronger. Maduol ta, the more ta magkalikon, di na basta-basta ditat sa kaaway. Because ito to, the more ta magpaduol sa Ginoo, it means gihikap na gitouch na ta ni Lord, kay gitouch na ta ni Lord, gigunitan ta na kayo, we cannot be detached. We cannot be easily detached. As we feel the touch of the Lord, and then as we cling on the touch of the Lord, we cannot be easily detached by the enemy. Di na ta detached. Di na ta basta-basta bira. Because ang atong experience sa Ginoo, atong connection sa Ginoo, nga atong na feel nga ingana gid siya katindog, it's not only through words but through experience. Gusto ni Lord nga dili lang tadagkan og nabaw-an sa word of God, but we can experience what He says in His word. Ma-experience na nato na di grabe na lawom-lawom na gina. Lawom-lawom na. Nabisag ikaw ra lagi isa. Dili ka mabalaka. Because your assurance is God is with you. He is your joy, He is your peace, He is your provider, He is your healer, He is your everything. Pero ang ato kaning kalipay na sa tao nga kung maglakaw sa mabiya siya, murag magsakit atong dughan, muratag adlaw nga nagsalop na. That is a very dangerous manifestation. Nga mag-uulta og biyaan tag tao, mag-uulta biyaan og uyab bana o supana, mag-uulta biyaan tag sana kining human being. Mag-uultag mawad-an tag kwarta. Dapat mag-uultag mawad-an tag pagtuo, mawad-an tag pagsalig, mawad-an tag gagana sa pagtutod sa Ginoo. That is very alarming. Daghan mga tao nga wala kay kwarta or duol sa Ginoo, pero malinaw malipayon. Like Lazarus, wag siya kwarta o siya balay. Ang iragin pagsalig si Ginoo. Wala nga may nampuon lang siya taman niyang puon. Ay mga tao nga walang-wala in terms of kwarta, gatigayonan sa padiha. Pero ang ila siya pagsalig si Ginoo. That is why malinawon sila malipayon nga nanginabot ng kalibutan. Tanaw ni uluya po nila. Pero it's not about what achievements we have here, Lord. How we clothe ourselves, how we dress up. Really about ay nataman namin. Ang gitanaw ni Lord, ang atong kasing-kasing una-una. Naka-tune in pa ba sa iya? Naka-align pa ba sa iya? That is why we have to pray. Pray na to nga ang mga kaaway di mabalang puso sa itong kinabuhi. Kaya muunay gamiton nga diin usahay, mapapagta mawa ta sa kadasig. Tuo, gugma sa pag-alagan. Whatever discouraging na situations or visions or news na tumadunggan, we have to let our ears be stubborn to hear them, but be obedient nga to sa Ginoo sa mga maayo nga
atuyuan niya sa itong kinabuhi. Let us pray for His word. Thank you so much, O God, sa imo nga pulong, ni padayag ni mo pinaagi sa kinabuhi ni David, Lord, sa diya nga siya gayud gi sundan-sundan, O God, sa imong kontra na ay mga litag, O Lord God, para gid siya dakpon, para gid siya mapukan. But Lord, sa iyang pagkamay ng puon, wag gid ba ng puso ng kaaway. Ipaprove ni mo, Lord, na bisag daghan kaaway, isog ang kaaway, bangis ang kaaway. Apan Lord, walay imposible kung kami mo ampo o tuaw di kanimo. All things are possible to those who believe, and we can see miracles. We can testify that you are truly an amazing God, the God of protection and the God of salvation. Sanctify and bless your words, O God, in Jesus' mighty name we pray. Amen. So tato ta sa itong mga prayer items. Kuan sa Hallelujah. So atong i-pray no